Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang po. Relax lang po kayo. Relax lang po, relax lang po. Hindi niya ginawa eh. Magandang umaga. Lungsod ng Pasig, handa na ba kayo? Yung mga nandito sa may likod, gising na gising po ba tayo? Yung mga nandito sa bandang kanan, kamusta po kayo dyan? Yung mga nasa kaliwa, hindi ko kayo marinig. Yung mga nandito sa harapan, medyo nahihinaan po ako. Lakasan nyo naman po ang inyong hiyawan! Huwag nating kalimutan yung mga nakatayo sa upper box. Hanggang sa general admission. Magandang umaga po sa ating mahal na lungsod. Sa lahat po ng mga kasama natin ngayon dito sa Mutya ng Pasig Mega Market. Salamat sa ating mga manininda, sa administration po natin dito, federation at lahat ng iba pang mga samahan dahil pumayag po kayo na muli po dito gawin ang kick-off ng Giting ng Pasig. Alam niyo po mula 2016, tuwing mag-uumpisa, konsyel pa lang po ang tinakbo ko noon hanggang 2019, kasama si Kong Roman, 2022, kasama ng buong Giting ng Pasig at ngayon naman po 2025. Lagi po kami dito sa Mega Market nag-uumpisa. Kaya maraming salamat sa mga kasama natin dito. At tunay nga namang ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Malalaki na ang mga pagbabago at reforma na naipakilala at na itaguyod po natin dito sa ating lungsod Pasig. Hindi ko po makakalimutan noong 2019, bumisita po, 2018 po pala yun, pagkatapos mag-file para sa 2019 na halalan. Bumisita po kami ni Kong Roman dito sa ating mega market. Siyempre, kumain po kami ng charings. Umupo kami dyan. May isa pong ali na lumapit sa akin. Mabilis lang. Nakaupo kami ni Kong, mabilis lang lumapit siya sa akin. Sabi niya, meron dyan, ano dyan? Tumakbo siya palayo. Sabi ko, ano po, hindi ko kayo naintindihan. Hinabol ko siya. Hindi ko na, banda dito po yun, hinabol ko po siya. Sabi ko, Nay, ano po yun? Basta susuportahan namin kayo, pero pasensya na, hindi kami makalantad. Alam nyo na yun. Sabi niyang ganun. Hindi ko rin po makakalimutan, nasa third floor po kami ni Kong Roman sa Tianggian po natin. Itong side po yun, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko na maalala yung eksaktong lugar, pero third floor po yun, sigurado ako. May lumapit naman po sa akin. Isang tendera, may hawak po ng mga bilao. Sabi niya sa akin, Konsi, dahil konsyal pa lang ako nun, Konsi, pakyawin mo na tong tinda kong biko. Sabi niya ganun. Tiningnan ko yung paninda niya. Sabi ko, ate, hindi naman biko yan. Sapin-sapin yan eh. Hindi ko bibilhin yan. Sabi niya, hindi, Konsi. Secret lang. Nasa ilalim yung biko. Bawal kasi. Bawal daw magtinda ng biko sa mega market. Hindi po mabilang noong mga panahon na yun, yung napupuntahan namin ni Kong Roman, naglalakad kami sa mga barangay, iba't ibang subdivision, iba't ibang HOA, iba't ibang komunidad sa ating lungsod. Hindi lilipas sa isang araw, ang isang araw na walang lalapit sa amin na sasabihin na, pasensya na, hindi kami makasama. Kasi anak namin, scholar. Kasi pinsan ko nagtatrabaho sa City Hall. Ang sabi sa kanila, pag nakitang kasama kayo ni Roman, mawawalan daw ng trabaho, mawawalan daw ng scholar.
Noong 2019, wag po sana nating kalimutan kung ano ba talaga yung pinaglaban natin. Bakit ba tayo lumaban? Bakit ba tayo sumigaw at nanindigan para sa pagbabago? Huwag po nating kalimutan na hindi po pagbabago ng pangalan lamang o ng mukha ng mga politiko ang pinaglaban natin. Ang pinaglaban natin ay para sa tunay, makabuluhan at pangmatagalang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, June o July 2019. Sa tulong po ninyo, nakamit natin. O naumpisahan natin yung mga pagbabago. Naalala ko po, isa sa una kong ginawa, tinanggal yung, naalala nyo dati, uso yung mga card. May nagpapauso ulit. Ano daw? Ano? Wala po. Di ba noong araw 2019, bago mag-2019, uso yung mga blue card, yellow card. Naalala niyo po yun? Kung masipag kang maglakad, o kung may kakilala ka, sigurado mas mabilis kang makakakuha ng card. Okay naman yung card kasi makakakuha ka ng benepisyo, pati sa ospital, pag may blue card, libre daw. Okay po sana. Pero noong 2019, July, anong ginawa ko po? Tinanggal ko yung card. May iba nagalit po sa akin. Sabi, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung card? Meron akong benepisyo dyan. Pero ngayon, alam na po natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil hindi po dapat ang iilan lang ang may benepisyo. Ang ginawa natin ngayon, di mo kailangan ng card, pumunta ka lang sa ospital, no balance billing po tayo. Kung anong serbisyo ang meron, kung anong serbisyo ang kaya ng pamahalaan, wala nang arte-arte pa. Basta taga-Pasig ka, ibibigay po sa'yo. Sa iba't ibang larangan, totoo po ito. Pero ang tanong ko po sa inyo, ano po ba yung naging pinakasimbolo natin? Maliit na bagay po siguro, pero simbolo ng pagbabago, simbolo ng pagkakapantay-pantay, simbolo na winakasan natin yung palakasan system sa lungsod ng Pasig. Alam po yun? Ang ating pamaskong handog. Sino po dito bago 2019? 2018, at iba sa inyo, ilang dekada na po nakatira sa Pasig. Sino po sa inyo bago mag-2019 ay hindi nakatanggap ng pamaskong handog? Ang daming nagtataas ng kamay. Yung iba, minsan meron, pag paborito, meron, pag hindi, wala. Pag nakaaway mo yung mga nakaupo, nga. Pero ngayon po, ang ginagawa natin mula 2019, binabahay-bahay po natin. Muli po, simbolo lang po yan. Pero ngayon, mula 2019 hanggang sa kasalukuyan, sino po ang nakatatanggap taon-taon ng pamaskong handog? Lahat ng taga-Pasig nagtaas ng kamay. Maaring maliit na bagay, pero dito po, sa pamamagitan ng pamaskong handog, at sa iba pang halimbawa, gaya ng pagtanggal natin ng mga card, pinakita natin na posible yung ganyang klaseng pamamalakad. Posible na hindi natitingnan kung malapit ka sa mayor o malapit ka sa kusina, basta ikaw ay Pasigenyo, basta taga-Pasig ka, pantay-pantay ang tingin ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan. Kung anong kaya, gagawin na lang po natin. Winakasan natin yung kultura, yung sistema ng palakasan. Tinanggal din natin yung estilo ng politika, yung makalumang estilo ng politika, kung saan puro pananakot, kung saan uso yung takutan, na kung hindi ka gusto, ikaw yung unang, nasa danger zone, ikaw yung unang i-demolish. O kaya ganun nga, yung mga benepisyo, tatanggalan yung samahan ninyo, di kayo makakalapit. Winakasan po natin yan. Ano po yung ginawa natin sa lokal na pamahalaan? Ngayon po, pagkatapos ng mass regularization program natin, tinanggal natin yung politika sa lokal na pamahalaan, sa ating birokrasya. Sabi natin, dapat trabaho muna, walang politika. For the first time sa history ng ating kasaysayan, mas maraming regular at permanent employee kaysa sa contractual.
Bakit po natin ginawa yan? Para hindi puro politika ang iniisip ng mga empleyado. Para magtrabaho sila ng mas maayos. At para hanggat nagtatrabaho sila ng maayos, ay safe po sila. Inayawan natin yung takutan. Inayawan natin yung sobra-sobrang paumulitika. At pangatlo, at ito yung pinakamatinding pagbabago na napagtagumpayan po natin bilang mga Pasigenyo, giniba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ginawa natin tunay makatotohanan ng procurement, yung bidding natin, nilabanan natin ang korupsyon na ngayon pinakikinabangan po natin. Nagbubunga na po ngayon yung pinaghirapan natin, ninaglabanan po natin. Narinig nyo na naman po ito. Pero totoo po, hindi lang 1 bilyon kada taon ang natitipid natin na dating napupunta sa bulsa lamang. Kung tumatanggap po ako ng kickback, hindi lang 9 billion ng pera ko ngayon. Totoo po yan. Bilang napaisip yung 9 billion. Ang laking halaga po nun. Pero kung 20% lang, sa iba, mas malaki pa eh. Chismis nun, 30% daw eh. Depende daw sa proyekto, minsan 40, 50%. Isipin, 20% lang. Kung tumanggap lang ako ng 20%, ilang mansyon na ang meron ako. Hindi lang 1, 2, 3 billion, 9, 10, 11, 12 billion na po yung naibulsa ko siguro kung tumatanggap po ako niyan. Pero tinanggal natin yung ganyang klaseng kalakaran sa ating pamahalaan. Kaya natin tumayo dito, proud tayo na sabihin na naglinis tayo ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, hindi mananatiling savings yan. Siyempre sa una, pag natipid mo galing korupsyon, bumaba yung presyo ng kontrata. Ayun, di ba, nung nakaraan, may inauguration tayo sa Nagpayong. Kung dati siguro, baka 16, 17 million yun, o baka mahigit pa. Pero ngayon, kahit nagtaas na ang presyo ng semento at ng materyales, nagawaan po natin 1.4 kilometers yata yun. Sa 13, 14 million pesos lang. Ganun po, maganda ng, ang dami natin natitipid. Lumaki pa yung income natin. Hindi tayo nagtaas ng buwis. Dito sa palengke, nagbaba pa tayo ng buwis. Nagbaba pa tayo ng charge natin. Malaki po. Pero tumaas pa rin yung income natin. Kasi walang kupit. Walang bawas. Walang kulang. Lahat napupunta sa puwersa ng kaban ng bayan. At kaya ngayon naman, ang focus natin ay kung paano gagamitin yung pondo na ito. Dahil dumami yung pondo natin, lumaki yung pondo natin. Ang focus naman natin ngayon ay kung paano palalawakin pa ang mga serbisyo ng ating pamahalaan para lalong matulungan ang mga Pasigenyo na nangangailangan ng tulong. Yan po ang focus natin ngayon. At nasimulan na po natin. Yung nabanggit po kanina, 2022, nakita natin, may budget tayo para sa mga senior natin. May mga iba, hindi makatanggap ng DSWD. Gawan din natin ang programa, local senior pension. Ngayon po, hindi lang po basta may local senior pension tayo, nasa 20,000 na yung benepisyaryo na ito. Pero isasama na rin natin yung may mga maliliit na SS pension hanggang 4,000 pesos. Kwalipikado na rin po. Pasado na po ni na Consi Pao yan. Alam niyo, ang dami po. Habang nandito po ako sa harapan ninyo ngayon, sa totoo, ang iniisip ko, ano pa ba yung mga iko? Kasi ang dami po eh. Lahat ng mga programa natin, lumalawak ng lumalawak. Nung isang araw, nakwento ni Chairman Eric, kakabukas ng cardiac catheterization lab natin sa PCGH, yung mga procedure sa puso, hindi na tayo kailangan punta sa malayo. Dito na lang. Sa lungsod ng Pasig, kaya po natin gawin na. Sabi, hindi tumaas si Consi Volta. Tinulungan tayo sa mga tricycle natin. Tataka tayo, ba't pataas ng pataas yung income ng Pasig? Pero, minsan nagbaba dito sa palengke, nagbaba ng sinisingil sa mga vendor, sa mga tricycle driver. Yung prangkisa, libre na. Yung plaka, libre na. Hindi na natin sila sinisingil. Tulong na natin yun. Pang isang araw na rin po yun. Ang dami pong magandang nangyayari ngayon.
sa lungsod ng Pasig. Hayaan niyo yung iba kung gusto nilang magbulag-bulagan, pero tayo alam natin kung ano ang totoong nangyayari sa lungsod ng Pasig. Pero kailangan ko lang din pong sabihin na ang totoo, yung mga magandang nangyayari po ngayon sa ating lungsod. Hindi ko po yan nagawa yan kung ako lang mag-isa. Noong 2019 hanggang 2022, natamaan pa tayo ng pandemya. Buti na lang kasama natin si Kong Roman. Pero sa totoo, marami rin pong pagsubok. Ang hirap ng mga iba, gusto natin magpakilala ng pagbabago. May mga humaharang, may mga umaangal, may mga nagsasabi na, "Di, wag na yan, wag na yan." Isang konkretong halimbawa, yung Pogo. Ngayon, pati sa national, inayawan na yan ng Pilipinas. Dahil hindi naman Pilipino yung naikinabang dun eh. Nagdudulot pa siya ng mga ibang kasamaan. Gusto kong pagbawalan yung Pogo. Ano nangyari? May mga ibang opisyalis ang city government natin, sila pa yung naglalakad para sa Pogo. Isang halimbawa lang po yan. Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng kakampi na mayorya. Sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski, umayos ang city council natin. Gumanda ang performance ng sangguniang panlungsod natin sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Yan po ang katotohanan. Anong nangyari? Sa halimbawa natin sa Pogo, sa tulong ni Councilor Simon, tayo po ang unang LGU sa buong Pilipinas na nag-ban ng Pogo. Binigyan niyo po kasi ako ng mga kasama, ng mga kasangga na hindi lang basta magpapalukluk sa pwesto, kundi aligned sa vision natin. Kailangan nagkakaisa tayo. Hindi pwedeng isang barko, dalawang direksyon. Hindi pwedeng isang eroplano, dalawang direksyon. Kailangan iisa po ang direksyon natin. Tungo sa ikauunlad, tungo sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Pakikilahok naman po ng taong bayan si Coach Paul. Hindi siya pinalad noong 2022, pero nagtrabaho pa rin po. Nakapagtayo tayo sa panguna ni Coach Paul Senogat ng CSO Academy. Hindi siya nakaupo, pero nagawa niya po yun. Congratulations doon, Coach Paul. Maraming problema sa lungsod natin na dekada-dekada ng problema. Meron po ba ditong taga-Ismar, taga-Land for the Landless, taga-Tambakan 2? May ilan po? Maraming problema sa ating lungsod, lalo na pagdating sa lupa. 30 barangays po natin. May problema sa lupa, halos lahat. Ngayon po, anong ginawa natin? Dekada ng problema. Yung Ismar, 4 decades, hindi maayos-ayos yung problema sa lupa. Tambakan 2, ganun din. Yung sa Land for the Landless, ganun din. Yung sa tayo naman, sa Malasaga, ganun din. Hindi lang 4 na dekada yun, 5 dekada pa nga yun. Sa tulong ni Councilor Kiko Rusya, naayos po natin na maraming problema sa Pasig na dekada-dekada ng problema. Solusyon ang ginawa po natin. May mga challenge tayo sa kuryente, hindi makabitan ng kuryente, nagwa-wiretap mga kasama natin, nagja-jumper ang mga kapitbahay natin. Ano pong ginawa natin? Nag-isip tayo ng solusyon. Hindi pag-uusapan ng ownership na lupa, pero bigyan natin ng temporary permit para maging legal, ligtas, hindi prone sa sunog ang mga kabahayan. Yan ang pong ginawa ni Councilor Buboy. Pagdating sa solo parents natin, di ba may batas po yung nasyonal. Pero sa totoo, ilang LGU pa lang naman depende rin sa kakayahan at prioridad ng LGU. Pero tayo po ang isa sa una na LGU na nagbigay
ng solo parent allowance na 1,000 pesos per month sa tulong ni Councilor Angelo. May proposal pa siya ngayon na magbigay din ng tulong para sa mga bedridden natin na persons with disabilities. Si Councilor Ryan, hindi pa yan nakaupo, kaya sa susunod nyo na po siya singilin. Pero marami rin na itulong sa atin yan nung chair siya ng National Youth Commission, lalo na sa programa para sa mga kabataan po natin. Pagdating naman po sa, anong gusto mong ikwento ko? Sa Delilah. Nakanta tayo ng Delilah. Pagdating naman po sa pagpapatupad ng iba't ibang ordinasyon, pagdating sa mga budget, ito po, mga barangay officials pala, maraming salamat sa mga barangay officials na dumalo. Mabuhay po kayo, salamat po sa suporta. Ngayon, budget ng city, budget ng mga barangay, kitang-kita po natin. Inilalahad po natin, walang tinatago. Dati, ito tanong ko, ngayon, may mga namumuna, pag may mga nakikitang project, pagtingin nila, dapat ito yung unahin, bago yan. Pinakikinggan naman natin ang feedback ng bawat isa. Pero, ang magandang tanungin din po sa kanila, nung sila yung namumuno, nung sila yung namamayagpag, di ba hindi naman natin alam kung magkano yung mga project? City Hall na lang po. Ngayon, alam nyo exact, panoorin nyo na lang yung video tungkol sa City Hall, ibang usapan yun. Pero ngayon, kitang-kita nyo, nakapaskil pa nga kung magkano. Alam nyo kung saan mapupunta. Nagbibigay pa ako ng breakdown. Nagre-report pa ako sa inyo. Gumagawa pa ako ng mga video kung saan inuulat ko po. Ito, breakdown niya. Ito, yung sa building, ganito lang yan. Yung sa kalsada, ganito. Yung sa IT infrastructure, gantong halaga lang po yan. Ito, yung sa architecture. Ito, yung sa plumbing. Naka-breakdown lahat. Pero naalala niyo po, nung araw, na hindi natin alam yung total cost. Yung mga renovation ng City Hall, yung mga pinagawa na City Hall, sa old City Hall po natin. Meron po ba kahit isa sa atin dito na alam kung magkano yung mga yon? Kahit isa sa atin dito, walang may alam kung magkano yung mga project nun. Ang tumutulong sa atin para maging mas transparent pa ang ating pamahalaan at maging maayos ang mga proseso natin, lalo na pagdating sa budget, ang chairman ng Committee on Appropriations, si Consimaro. Si Consi Boy naman, di rin po siya nakaupo. Pero cute siya, di ba? Ang laki din po nang naitulong sa atin, kahit di pa siya nakaupo, nagbo-volunteer na siya madalas eh. Pati sa edukasyon, siyempre kailangan ko rin batiin ang kanyang ina na si Councilor Cory. Councilor Cory, si former Councilor Edith, nandyan din pala. Si Consi Cory, siya rin po yung tumulong sa atin para mapalawak yung scholarship. 11,000, 12,000 noong 2019, yung scholarship program natin. Isipin nyo ngayon, nasa 25,000 na yung scholar ng lungsod ng Pasig. Ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Alam po natin yung mga magandang nangyayari. Kaso sa pagbabago at sa pagpapatuloy ng pagbabago, hindi naman po talaga may iwasan na yung mga iba ay ayaw nila yung pagbabago. Ang tanong, bakit? Kayo naman po siguro makakasagot niyan. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Wala naman tayong bagong kalaban eh. Yan naman ang totoo, wala tayong bagong kalaban. May iba medyo bago sa paningin natin, pero nandun din naman sila noon. Yung mga nasa City Hall, alam naman nila, sila rin naman nagkukwento sa akin. Sila naman na yung nagyayabang dati na sila yun. Wala pong bago na kalaban natin. Pero ganun po talaga. At dun din natin makikita na tunay yung pagbabago na pinatupad po natin dito sa lungsod ng Pasig. Dahil kung masaya lahat at kaibigan natin lahat, pati yung mga nakikinabang doon sa lumang kalakaran, kung gusto nila sa akin,
Doon kayo mag-alala. Baka may mali akong ginagawa kung gusto nila sa akin. Pero ngayon, nandito na po tayo. Hayaan nyo sila kung gusto nilang paatras, kung gusto nilang pa-U-turn, okay lang po, karapatan po nila yun. Isigaw ang gusto nilang isigaw. Pero tayo mga Pasigenyo, tayo sa lungsod ng Pasig, hindi tayo aatras, paabante, pasulong, pasugod ang mga Pasigenyo. Kasama si Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski at ang mga konsehal ng Giting na Pasig, tuloy-tuloy tayong lalaban para sa kinabukasan ng ating mahal na syudad. Maraming salamat mga Pasigenyo. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Vote straight, Giting ng Pasig. Hindi pa po ako tapos magsalita. Biro lang po. Panghuli na lang po. Wag na wag po nating kakalimutan. Ibubulong ko na lang po. Vote straight, Giting ng Pasig. Maraming salamat, lungsod ng Pasig. Mabuhay ang ating mahal na lungsod. Muli, number 4 sa balota!